Isa sa mga kilalang artista noong 90s hanggang early 2000s ay si Stefano Mori. Halos lahat ng batang nanonood ng TV noon ay pamilyar sa kanya dahil sa mga palabas at kanta na kanyang ginawa. Isa siya sa mga artista na may kakaibang karisma at talento. Bukod sa pag-arte, marunong din siyang kumanta at tumugtog ng gitara kaya lalo siyang minahal ng mga tao. Pero sa gitna ng kasikatan at tagumpay, marami ang nagtaka nang bigla siyang mawala sa showbiz. Ano nga ba ang totoong nangyari at bakit bigla siyang nawala sa harap ng kamera? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Maraming artista sa industriya ng showbiz ang nagsimula bilang mga child star. Habang ang ibang bata ay abala sa pag-aaral at paglalaro, sila naman ay nag-iensayo at umaarte sa harap ng kamera. Ganito rin ang pinanggalingan ni Stefano. Bata pa lang siya ay marunong na siyang magpahayag ng emosyon at gumanap sa iba't ibang karakter. Sa murang edad, natutunan na niya ang hirap at saya ng pagiging artista. Habang lumalaki siya, mas nakilala siya bilang isa sa mga gwapong teen idol ng kanyang panahon. Maraming kabataan ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang maamong mukha at magaling na pag-arte. Dahil sa kanyang pinaghalong dugong Italiano at Pinoy, kapansin-pansin talaga ang kanyang itsura. Pero hindi lang siya sa itsura nakilala dahil bahagi rin siya ng boy band na JCS kasama sina John Prats at Carlo Aquino. Dito ay ipinakita niya ang kanyang talento sa musika bilang gitarista at minsan ay bokalista. Maraming kababaihan ang kinikilig sa tuwing makikita siyang tumutugtog at kumakanta sa entablado. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napansin ng mga tao na unti-unti nang nababawasan ang kanyang paglabas sa mga palabas at pelikula, hanggang sa tuluyan na nga siyang nawala sa showbiz. Hindi na siya nakikita sa mga programa o pelikula at halos wala ng balita tungkol sa kanya. Marami ang nagtatanong kung ano ang naging dahilan. May problema ba siyang pinagdadaanan? O baka naman napagod na siya sa mabilis na takbo ng buhay ng isang artista? Ayon sa ilang ulat, mas pinili ni Stefano ang tahimik at pribadong buhay. Ayaw na raw niyang mapunta sa gitna ng ingay ng showbiz. Wala na siyang social media accounts at bihira na rin siyang magpakita sa publiko. Halos wala ng litrato o bagong impormasyon tungkol sa kanya ngayon. Parang gusto na niyang maging isang ordinaryong tao na malayo sa pansin ng publiko. Sa sobrang pribado ng kanyang pamumuhay, maraming tagahanga ang nagtatanong kung ano na nga ba ang ginagawa niya ngayon at kung masaya ba siya sa buhay na pinili niya. Kung iisipin, hindi madali ang desisyon niyang iyon. Maraming tao ang nangangarap maging artista, pero siya, pinili niyang talikuran ito. Marahil ay hinanap lang niya ang katahimikan at kapanatagan ng isip. Sa sobrang bilis ng takbo ng mundo ng showbiz, normal lang na may mga taong gustong mamuhay ng simple. Sa halip na ilaan ang oras sa camera at spotlight, mas pinili niya na lang mamuhay ng tahimik kasama ang mga taong malapit sa kanya. Bago tuluyang magpaalam si Stefano Mori sa showbiz, dumaan muna siya sa maraming proyekto at karanasang nagpatibay sa kanya bilang isang artista. Ang grupong JCS na kinabibilangan niya noon ay unang binuo ng Star Magic bilang dance group para sa variety show na ASAP noong 1999. Pero dahil nakitaan silang tatlo ni John Prats, Carlo Aquino at Stefano ng husay sa pag-awit, nagpasya ang ABS-CBN na gawing boy band ang grupo. Noong taong 2000, inilunsad nila ang kanilang debut album na agad namang tinangkilik ng mga kabataan. Sa panahong iyon, halos araw-araw silang nakikita sa telebisyon at marami ang sumasabay sa kanilang mga kanta. Hindi maikakaila na isa si Stefano sa mga pinakamahusay na batang artista ng kanyang henerasyon. Marunong siyang magpatawa, magpaluha at magpakita ng emosyon sa paraang ramdam ng mga manonood. Isa sa mga eksenang tumatak sa mga tagahanga niya ay ang mga dramatic scenes niya sa mga palabas kung saan madalas siyang gumanap bilang isang mabait at mapagmahal na anak. Marami ang humanga sa kanya hindi lang dahil sa itsura, kundi dahil totoo at natural siyang umarte. Sa kasagsagan ng kanyang kasikatan,
nabuo rin ang isa sa pinakasikat na love team noon, ang tambalan nila ni Camille Prats. Sa tuwing magkasama silang lumalabas sa pelikula o palabas ay siguradong patok ito sa mga manonood. Habang tumatanda si Stefano, mas lumalim din ang kanyang pag-arte. Unti-unti siyang lumipat sa mga mas seryosong roles at dito mas nakita ang galing niya bilang aktor. Isa sa mga pelikulang pinagbidahan niya ay May Nagmamahal Sa'yo kasama si Lorna Tolentino, kung saan pinuri ang kanyang pagganap bilang anak na puno ng emosyon. Sumunod pa rito ang Ama, Ina, Anak, kung saan nakasama niya sina Rico Yan at Maricel Soriano, at ang Habababadu, Puti-Puti Pu, kasama naman sina Redford White at Babalu. Sa mga proyektong ito, ipinakita ni Stefano na kaya niyang gumanap sa kahit anong genre, mapa-comedy man o drama. Ngunit kahit na nasa tuktok na siya ng kasikatan, napansin ng mga tao na tila mas madalang na lang siyang makita sa mga bagong palabas. Hanggang sa tuluyan na nga niyang iniwan ang pag-arte noong 2002. Ayon sa mga ulat, mas pinili ni Stefano na mamuhay ng tahimik at mag-focus sa negosyo. Galing siya sa pamilyang may background sa pagnenegosyo, kaya hindi na rin nakapagtataka na ito ang tinahak niyang landas pagkatapos ng showbiz. Nagkaroon siya ng mga Italian restaurant dito sa Pilipinas, kung saan naipakita niya ang kanyang hilig sa pagkain at kultura ng kanyang ama. Kalaunan, lumipat siya sa Italia kung saan naroon din ang kanyang pamilya. Dito raw niya mas natagpuan ang kapayapaan at simpleng pamumuhay na hinahanap niya noon pa. Malayo man siya sa mga ilaw ng entablado, pero masaya naman siya sa tahimik na buhay na pinili niya. Sa Italia, mas naging pribado siya at halos wala nang lumalabas na impormasyon tungkol sa kanya. Ilang beses na rin siyang nabanggit sa mga online articles pero walang opisyal na panayam o pahayag mula mismo sa kanya. Sa Italia na ngayon, naninirahan si Stefano Mori kasama ang kanyang asawa. Doon ay may sarili silang restaurant na sila mismo ang nag-aasikaso. Simple lang ang buhay nila roon, malayo sa kamera at sa mga ilaw ng entablado na minsang naging bahagi ng kanyang pagkabata. Sa kabila ng kasikatan na naranasan niya noong bata pa siya, mas pinili ni Stefano ang buhay na walang ingay, walang intriga at puno ng kapanatagan. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi na siya madalas makita o marinig ngayon ay dahil wala siyang kahit anong social media account. Maging ang asawa niyang si Victoria ay bihira ring magbahagi ng mga larawan nila sa internet. Sa ganitong paraan, nagagawa nilang mapanatili ang pribadong buhay na matagal na nilang hinahangad. Kahit bihira siyang makita, hindi pa rin siya nakakalimutan ng kanyang mga tagahanga. Sa katunayan, marami pa rin ang umaasa na balang araw ay makikita siyang muli sa telebisyon o pelikula. Matapos ang mahigit 2 dekada, nagpasalamat pa rin si Stefano sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang asawa, ipinahatid niya ang isang mensahe para sa kanyang mga tagahanga. Mula sa mga sumuporta sa kanya noon, hanggang sa mga kabataang ngayon lang siya nakilala. Ayon kay Stefano, labis niyang naa-appreciate ang mga taong patuloy na naghihintay sa kanyang pagbabalik at nagulat siya nang malaman niya na may mga Generation Z fans pa rin siya kahit matagal na siyang hindi lumalabas sa showbiz. Sa kabila nito, malinaw na sinabi ni Stefano na buo na ang kanyang desisyon. Hindi na raw siya babalik sa showbiz kahit pa marami na ang naghihikayat sa kanya. Ang dahilan niya ay simple, dahil masaya na raw siya sa buhay na meron siya ngayon. Ibinahagi rin niya na 39 na taong gulang na siya, may mga responsibilidad na bilang asawa at pamilya, at hindi na bagay sa kanya ang uri ng buhay sa industriya. Dagdag pa niya, nagsimula lang naman daw siya mag-showbiz bilang isang bata na nag-i-enjoy at hindi dahil sa ambisyong maging ganito habang buhay. Isa pa sa mga sinabi niya ay, ayaw niyang bigyan ng maling pag-asa ang kanyang mga tagahanga. Kaya wala rin siyang social media para maiwasan ang mga haka-haka o maling akala. Sa halip, hiniling niya sa mga tao na suportahan na lamang ang mga dati niyang katrabaho na hanggang ngayon ay aktibo pa rin sa industriya. Para kay Stefano, mas masaya siyang makita na patuloy na umuunlad ang mga kasama niya noon kaysa sa magbalik siya sa mundo na matagal na niyang tinalikuran. Kamakailan lang rin, noong Hunyo ng taong ito ay nagpaabot siya ng mensahe sa kaarawan ng dating ka-love team niyang si Camille Prats.
Dahil wala siyang social media, ipinadaan niya ito sa kanyang asawa na si Victoria. Simple lang ang mensahe niya pero ramdam ang kabaitan at respeto niya sa dating katrabaho. Sa post na iyon, muling kinilig ang mga tagahanga nila at naalala ang tambalan nilang minahal noon. Ngunit sa kabila ng mga pagbabalik alaala, muli pa ring nilinaw ni Stefano na hindi na siya magbabalik sa showbiz. Masaya na raw siya ngayon sa piling ng kanyang asawa at pamilya, na malayo sa magulong mundo ng intriga at pressure. Para sa kanya, sapat na ang mga alaalang iniwan niya sa mga pelikula at palabas na minsang nagpasaya sa mga tao. Ang tahimik na buhay na meron siya ngayon ay patunay na hindi niya kailangang manatili sa kasikatan para lang maramdaman ang tunay na kasiyahan. Sa huli, makikita natin na hindi lahat ng tao ay hinahanap ang kasikatan habang tumatanda. Tulad ni Stefano Mori, mas pinili niyang mamuhay ng simple at payapa na malayo sa ingay at pressure ng mundo ng showbiz. Ang desisyon niya ay isang paalala na minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng tagahanga, kundi sa kapayapaan ng isip at kasiyahan ng puso. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, mas pipiliin mo rin bang iwan ang kasikatan para sa tahimik na buhay? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.